Hi guys, magandang hapon sa lahat, good afternoon. So, dito po ako sa kwarto ng anak ko. Ano ko lang to guys, DIY ko lang tong pag ano nito, kinukurtinahan ko lang yan dahil yun ngayon nga gawa ng nagbagyong ulit, hindi ko pa yan na tawag dito, hindi ko pa yan na re-repair dahil wala kapos sa budget. Ito yung drawer box niya. Yan. Dito lang siya natutulog yung anak ko. Tapos, pag wala siya, pag nasa school siya, kami mag-asawa dito natutulog. So, ito lang guys, simple lang po yung kwarto ng anak ko. Yan, sa akin po yan, itong mga, dito ko lang nilalagay. Yung mga chichiboritsi. Since maliit lang po tong bahay namin, ito lang pinagkakasya lang namin. Maliit lang din tong kwarto. Inaayos-ayos lang namin. Yan. Para naman mas komportable siya matulog dito. Hindi pa namin nare-repair yan. So, dito yung mga ilalagay ko. Ito yung sunscreen. Ay, bakit malabo? Malabo po yung ano namin. Ano ko guys. So, ito yung sunscreen. Ginagamit ko yan pag lumalabas ng bahay kasi nga mainit. Yan, labo. Iswag daw po yan. So, yan. Tapos, ano po ako guys, stick slick. Ay, malabo. Sobrang labo po. Bakit? Yan, slick stick yan guys, para sa buhok ko. Kasi nga yung buhok ko, medyo tawag nito. Kalkag basa. Bisaya guys. Buhaghag. Manipis pa naman tong buhok ko. So, yan. Tapos ito, whitening, gluta whitening, lazy cream yan guys. Bakit ang labo? Yan, pag merong lakad. Tapos ito yung hair dressing pen na kung meron ka ng gray hair or white hair sa buhok, pwede yan sa buhok guys, para yung tawag nito, yung puting buhok mo masasapawan ng hairdressing pen. Washable ito guys, color black. Para lang itong lipstick, Sonisa, from Sonisa. Sonisa baka naman. Ay, yung sama po ng malabo. Black yan, meron din brown guys. Ito, hair, ay pangit sa hair dressing pen color brown, ito po. So dalawa, tapos meron ding pang Dharma roller system. Yan ang ng sa anak ko to guys. Meron siyang Dharma roller system. Yan siya. Pag meron kang i-apply sa buhok mo, i-massage mo muna nito, itong derma roller, tapos tsaka mo lagyan ng kung ano ang i-apply mo. Pangit ng guys. Okay, so then ano ba bang nandito? Ito sa Avon yun guys. Hindi then cucumber peel off mask. Yan. Ilalagay lang to sa, so ito guys, ito yung nasa loob ng kwarto.
Ito lang yung electric fan niya. Ito naman yung sa terrace namin guys, or sa tawag dito sa Bisaya, tapangko. Napaka-presko dito guys. Dito lang kami naupo pa. Mainit ang panahon. Lalo na ngayon, sobrang init ng panahon. Pero dito guys, ang mahangin talaga. Napaka-presko dito. Tuwing may mga bisita kami nagpupunta dito. Dito talaga sila dumiretso. Kasi nga daw, overlooking sa dagat. Makikita mo yung nasa baba. Tapos, yung sobrang presko ng hangin. Kaya, kahit mainit ang panahon, tapos dito ka lang nagtatambay, dito kami tumatambay. Maano siya guys, maaliwala siya. Kahit napakainit. Diyan sa baba, yung yung bubong ng tiyahin ko yan dyan. Anong tawag dito? Yung parang, sa Bisaya pa guys, ay walis nga bitaw, walis nga yung ano niya, yung init niya ba. Tapos dito sa amin yung init, pero bumabawi lang yung hangin na galing sa dagat, napaka-presko. So dito makikita guys, may dumadaan mga barko, at yun yung barko. Lagi yan dumadaan dyan, kahapon dyan yan. Doon kami sa may hilltop nagpupunta, makikita namin tapos po-focus mo lang yung sa baba. Ayan, yung UNICEF guys, yun yung temporary barangay hall namin, temporary health center, temporary daycare center namin. Kasi nga, yung barangay hall tsaka daycare center namin, sinira po yun ng bagyong ulit. Hindi pa po na wala pa pong, meron lang nabiling lupa, pero hindi pa, iwan ko kung may budget na ba or papagawa pa lang. Kasi nga hindi naman madali kasi yung paggawa, lalo na yung kung solid yung paggawa ng building. So yan yun yan yung dati yung talisay dyan, wala dyan. Dati yung talisay, akala namin yung talisay na kahoy noong nagbagyong ulit. Wala yan, yan, talagang wala na yung dahon. Akala namin mamamatay na yan, akala namin hindi na yan mabubuhay. Tsaka ito, yan yung kahoy na yan, yung talisay din yan, wala talaga yan. Alam niyo ba guys, nung kasagsagan ng bagyong ulit, yung alon, yung napakalakas na alon, hanggang dyan sa may pinakataas na dulo ng kahoy na yan, na talisay na yan dyan. Kaya yung mga bahay dyan talagang nakukuha yung mga bahay dyan guys. Maraming bayan dyan sa pati yung stage namin din sa yung gray na pump boat dyan. Andyan yung namin, andyan yung tawag nitong stage nakalagay. Wala, nakukuha talaga sa lalaki ng alon dati guys, nagpupunta dyan sa may kalsada. So talagang walang naiwan, pati panahon namin, di center. Yun. Tapos dyan, yung pump boat namin dati guys, kitang-kita ko talaga kung paano siya kinukuha ng malalaking alon. Kaya naiyak ako noon kasi nga isa yun sa mga kabuhayan namin. Pero ngayon guys, awa ng Diyos, may paunti-unti na kami nakaka-recover, pero meron pa ding mga bahay na na hindi pa rin nare-repair, gawa nga ng kapos din sa pera. Yung lalo dito sa amin, sa bahay namin mismo, hindi pa yan lahat nare-repair. Lang yung sinisiguro lang namin, bubong lang talaga. Pero yung sa mga dingding namin, yung iba pang party ng bahay namin, hindi pa yan na guys, hindi pa yan na re-repair. Kailangan pa naming mag-ipon ng pera. Isa ngayon, may estudyante ako, college. Syempre ma-prioritize siya.
wag mo na yung bahay, hindi makapag-antay naman yung bahay. Hayaan mo na yung kung anong meron kami, yun lang. Kahit sira, basta malinis lang, yun lang importante. Hindi naman ako naghahangad na agad-agarang mag-repair ng bahay, guys, kasi sa ngayon pag nag-repair ka ng bahay, hindi madali. Talagang kailangan mo pang mag-ipon kasi mahal ng mga materialis ngayon. Sobrang mahal na ng materialis ngayon, guys. Yan yung asawa ko dyan, gumagawa ng pump boat. Diyan siya, bahayan ng tsuhin namin, pero wala na, namamatay na. May bahay pa yan dyan, guys, dati. Pero magbagyong Odette, wala, biglang bumagsak na yung bahay. Yung mga pinsan ko, guys, nandun sa Bicol, nandun sa Manila, kaya hindi na asikaso. Pero tatayuan pa naman din nila yan ng bahay. Hindi pa siguro sa ngayon, wala pa kasi pang budget, kasi nga hirap din. May mga trabaho nga sila, pero meron naman kasi mga pamilya, kaya hindi agad-agad lalo na ngayon man, sobrang mahal ng mga bilihin. Yun pala, guys, yung Claymrose, yung namin dito. Yung ito lang, nag-iisa lang to. Hindi, dalawa na sila. Yung St. Francis, San Ricardo, yan siya, papuntang Sugod, papuntang Maasin. Ito lang yung bus na na meron kami dito, walang iba. Claymrose lang. Tapos yung St. Francis, sa naman yun, papuntang San Ricardo to Sugod. Dito yun sa kabila, dumadaan nyo, guys, doon sa may kita nyo ba yung, sino ba nakakita dito ng viaduct ng San Ramon? Doon yun, guys. Doon yun doon yun dadaan yung St. Francis. Yung Claymrose dito sa may Liloan, dito dadaan yun. Kaya, guys, ganito talaga ang buhay. Pero in fairness dito, guys, talaga sa aming pwesto. Diyan, kinukuha namin yung floor mat kasi nga na tawag dito napunit na, guys, kaya mahangin, di ba? Tingnan mo yung pag yung mga ko, guys, mga nilalabhan kong damit dito ko sinasampay na hangin. Ang dali lang matuyo. Tapos mahangin nga dito, tapos yung init, lalo pag maaga. Then, guys, yung so dito kami nagtatambay pag sobrang init, kasi nga mainit din sa loob, guys. Kahit maraming outlet ng kasi nga maraming butas-butas yung bahay, guys. Hindi pa nagagawa kasi. Hintay lang naman. Medyo hindi maganda yung dagat ngayon, guys, maalon-alon. Pero kiri yan sa may mga pump boat, guys. Madali lang yan, para lang silang nagsusurfing pag ganyang alon. Mas malaki pa nga yung iba, guys. So, dito ako nagtatambay pag mainit. Lalo na sa fiesta, guys. Maraming nagtatambay dito kasi nga mayroong bangkarira ngayong fiesta sa amin. So dito, pabor dito kasi nga